Hello everyone! Welcome po sa aking channel. Sa video na to ay aking ibabahagi kung ano ba yung kahalagahan at magandang maidudulot ng ating intensyonal na paglapit sa Diyos, na kung saan ay pwede o maaari nating maranasan ang kanyang karunungan, ang pagpapala, ang buhay na kasiya-siya at ang kanyang pabor. Basahin natin sa Proverbs 8 verses 34 to 35. Blessed is the one who listens to me, watching daily at my gates, waiting beside my doors. For whoever finds me finds life and obtains favor from the Lord. Ang kawikaan or Proverbs ay karamihan ay isinulat ni Haring Solomon, the wisest king to rule Israel. Para ito sa mga taga-Israel, partikular na sa mga kabataan na kung saan ay nagsisimula pa lang silang tahakin ang buhay, upang ipakita niya na ang makadiyos na karunungan ay kailangan sa buhay. Ang Proverbs or kawikaan ay tinatawag minsan na maxim. Ito ay ang mga katotohanang ibinuod or isinaad or isinabi sa maikling salita. Pwede itong may apply or maisagawa sa iba't ibang sitwasyon ng buhay. Ang tekstong ating binasa ay nagpapakita ng kahalagahan kung bakit kailangan nating patuloy na i-develop ang ating relasyon sa Diyos, na hindi lang ito nagtatapos nung tinanggap natin ang ating Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at Tagapagligtas. Ang pakikipagrelasyon sa Diyos ay isang commitment. Dapat nating palaguin, palalimin at patuloy ang ating pakikipagkomunikasyon at paglapit sa Kanya. Ang salitang blessed ayon sa Hebrew word ay ishir, na ang kahulugan ay happy or how happy, masaya, mapalad, pinagpala. Ano ba ang pinagpala or masaya or mapalad na tinutukoy ng Biblia? Ito ba ay kasaganaan, may magandang karera sa buhay? Ang pagiging blessed na sinasabi ng Biblia ay isang estado o katayuan. Ito ay hindi nasusukat sa kung anong mayroon ka o wala ka, kung masagana ka o hindi. Blessed is the man who draw near to God intentionally. Mapalad ang taong lumalapit sa Diyos ng kusa or mayroong intentional. Ang oras na ibinibigay natin sa Diyos, kung siya ay ating inuuna sa bawat araw at mayroon talagang intentional na paglapit sa Kanya, mayroon talagang kusa na tayo ay dumudulog sa Diyos, ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Ang paglapit sa Kanya ay nagdudulot sa tao ng kagalakan dahil kakatagpuin siya ng Diyos. Kung tayo ay intentional na lumalapit sa Diyos, maraming magbabago sa atin, maraming magagandang mangyayari sa atin na makakatulong na tayo pa ay lumago at lumalim sa ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Sa ating paglapit sa Kanya ay ipinapakita niya yung tunay na laman ng ating puso. Ipinapakita niya rin ng may conviction kung ano ba yung kakulangan natin sa ating relasyon sa Kanya. Noong nakarang taon ay nagkaroon kami ng conviction ng aking asawa na maging intentional sa aming paglapit sa Diyos. Akala namin ay okay na ang aming spiritual life or prayer life or okay na yung relasyon namin sa Diyos. Pero dahil sa isang sitwasyon, nais talaga naming may magbago, nais talaga naming kumilos ang Diyos sa bagay na yun at sa mga tao ay in-expose ng Panginoon or ipinakita niya rin ang nilalaman ng aming puso. At dahil doon ay nagkaroon kami ng desisyon na maging intentional sa paglapit namin sa Diyos. Kaya tuwing alas 5 ng umaga, talagang sinasadya naming mag-asawa na manalangin, makinig sa boses ng Diyos, alamin kung ano yung nais niya. Dahil doon talaga kami lumago at doon namin nakita yung aming sarili at nalaman din namin ang kalooban ng Diyos. At hindi nga kami binigo ng Diyos. Sa aming paglapit ay marami siyang ipinapakita sa amin at mas lalo kaming napapalapit sa Kanya tulad ng isang gamo-gamo na na-attract sa isang apoy, na habang lumalapit ang gamo-gamong yun sa apoy ay mas lalo pa itong na-attract, mas lalo pa itong gusto niyang lumapit hanggang sa masunog na yung kanyang mga pakpak. Doon namin na-realize na the more pala na lumapit ka sa Diyos ay the more mo na naisin na mas lumalim, na mas makilala pa siya. Binabago ng Diyos ang ating mga puso kapag tayo ay kusa
o sadya na lumapit sa Kanya. Akala namin noon tama ang puso namin na tumulong, tama ang puso namin na sa mga sinasabi namin, pero ipinakita ng Diyos na nagiging critical na pala kami, nakakaroon na pala kami ng pride o yung pagmamalaki sa aming sarili na alam na namin yung gagawin namin, na pagdaanan namin yan. Pero hindi pala yon ang nais ng Diyos sa amin. Na ang paglilingkod sa Kanya ay hindi nakukuha sa pagalingan o kung ano man yung mga experience mo, kundi ang paglilingkod sa Kanya ay loving your brothers and sisters in the Lord. Mayroong pagpapakumbaba. Kaya pinalitan ng Diyos ang aming puso. Yung dating pagiging critical at pagiging mag-complain ay pinalitan niya ng compassion, at yun ang nag-lead sa amin upang ang mga taong ito ay ipanalangin. So binago ng Diyos ang puso namin. Ipinakita niya ang nais niya, ang puso niya para sa mga tao at sitwasyon, at doon kami nagsimulang manalangin. At praise God, siya ay tumutugon. Mayroong binabago, mayroong ginagawa ang Diyos sa sitwasyon. Blessed are those who listens and wait on God. Mapalad ang taong nakikinig at naghihintay sa Diyos. Ang paglapit sa Diyos ay hindi one-way communication. Kadalasan ay tayo lang yung nagsasalita. Kundi ito rin ay panahon para tayo ay manahimik at ituon ang ating buong atensyon sa ating Panginoon dahil siya rin ay nangungusap. Kaya lang minsan ay hindi natin siya naririnig dahil okupado yung ating puso't isipan sa kung ano yung sasabihin natin, kung ano yung mga prayer concerns natin, kung ano yung mga hinaing natin na gusto nating sabihin sa Kanya. Pero sabi nga doon, mapalad ang taong marunong maghintay, marunong makinig sa boses ng Diyos dahil dito niya masusumpungan ang Kanyang kalooban. Dito niya maririnig ang karunungan or wisdom na kailangan niyang gawin or mga hakbang na kailangan sundin upang makatulong ito sa kanyang sitwasyon na kinapapaloban or sa mga bagay na kung saan ay nahihirapan siyang pagdesisyonan. Dito rin niya mararamdaman ang pagdamay ng Diyos. Mapalad ang mga taong marunong makinig at maghintay sa Diyos dahil tiyak natutulungan sila ng Diyos. Tiyak nagagabayan sila sa kanilang landas na tatahakin. Tiyak na bibigyan sila ng karunungan sa mga desisyon na kailangan nilang pagdidesisyonan. Tiyak na ang Diyos ang mangunguna sa kanila. Intimacy with God brings life and favor. Ang pagpapalagayang loob or ang pagiging pamilyar sa Diyos ay magbibigay, magdadala ng buhay at pabor galing sa Kanya. Mayroong pagpapala na maidudulot ang araw-araw na paglapit natin sa Diyos. Dahil dito mo matatagpuan ang tunay na buhay na kasaya-saya, buhay na may payapa, na sa kabila ng mga mahirap na sitwasyon na pinagdaraanan mo, sa kabila ng mga gulo or mga problema na mga pagsubok na pinagdaraanan mo ay naroon pa rin ang kapayapaan. Ang pabor ng Diyos ay nasa sayo. Kung ang pabor ng hari, katulad ni Haring Solomon na maaring sinasabi niya rin ito sa kanyang mga anak na mayroong karunungan, ay mayroon silang pabor sa kanya, lalo pa kaya ang pabor na ibibigay sa atin ng hari ng mga hari. Mapalad ang taong nakatagpo ng buhay na yan dahil ang buhay na yan ay ang Panginoong Hesukristo mismo. Mararanasan mo ang buhay na kasiya-siya, buhay na walang hanggan. Sa lahat ng lumalapit sa Kanya, sa lahat ng nananampalataya, ito ang kanilang makakamtan. So sa ating application, paano natin ito maia-apply sa ating buhay? Ang una ay make time to draw near to God daily. Make God your top priority. God first before anything else. Make God your first priority. Bakit? He is worthy. Siya ay karapat-dapat. Siya ay karapat-dapat na maging una sa lahat. Siya ay karapat-dapat sa lahat ng ating pasasalamat, lahat ng ating pagsamba, lahat ng ating pagpupuri. Put God first because He deserves the best of your time. Huwag nating siyang isantabi. Dapat siya yung una lagi. Huwag nating ibigay yung natira na lang natin na oras na minsan pagod ka na, wala ka ng oras para sa Kanya, nagmamadali ka na, or manalangin ka lang ng konti ay okay na. Hindi. God deserves your best. Put God first dahil nagpapakita ito ng iyong pagmamahal at commitment sa Kanya. Nagpapakita ito na ikaw ay seryoso sa pakikipagrelasyon mo sa Diyos.
Nagpapakita ito na ikaw ay totoong nananampalataya sa Kanya, na ikaw ay talagang tagasunod niya. Pangalawa, practice hearing and obeying God's voice and do whatever He tells you. Sanayin natin o i-practice natin na tayo ay manahimik at makinig, maghintay sa boses ng Diyos, at kung ano man yung sinasabi niya ay gawin natin. Isantabi mo muna kung ano man yung mga imaginations, ideas, or mga pag-iisip na mayroon ka na maaaring makasagabal sa iyong pakikinig sa boses ng Diyos. Ituon mo ang iyong buong puso't isipan sa Kanya, at kung ano man yung sabihin niya ay iyong gagawin. At ang pangatlo ay enrich your relationship with God. Go deeper. Kailangan din natin na payamanin, bungkalin katulad ng isang halaman upang ito ay lumago at magbunga ang ating relasyon sa Diyos. Marami na ngayong mga apps and tools na libre pang i-download na makakatulong ito upang tayo ay lumago, lumalim, mapag-aralan ng mabuti at lumago ang ating karunungan sa salita ng Diyos. I-grab natin yung mga yun dahil kapag tayo ay nag-aral, mas lalo pa nating makikilala ang Diyos. Dalangin ko na makatulong ang ibinahagi ko sa iyong relasyon at pakikipag-ugnayan sa Diyos araw-araw. Maraming salamat sa iyong panunood or pakikinig, at God bless you.